Hello, good evening. As we all know na sunod-sunod po ang lindol na tumama sa atin. Especially sa Cebu last week and then ngayon naman ay sa Davao. So, may tatlong katotohanan tayong matutunan patungkol sa lindol. Of course, number one, God is the creator of everything. So in short, ang lindol na ito ay pinahintulot ng Diyos, inalaw ng Panginoon because He has the dominion of everything. Now, pangalawang katotohanan, papasok sa tanong, bakit ginawa ng Diyos at bakit inalaw ng Panginoon ang ganito na catastrophic na pangyayari? Ang sagot po dyan mga kapatid is to call our attention. God will make a drastic move para makuha ang ating attention because nowadays, after pandemic, nag-decline ang pagtawag sa Diyos, nag-decline ang faith, nagde-decline. That's why it is God's way of talking to us because masyado tayong maingay sa ibang bagay. That's why kung napapansin nyo, kapag may lindol, that's the way that we can express the name of God. We can shout the name of God. We can call the name of God. So it is a God's way to call up our attention. Hey, no? In short, God is breaking our silence. Na mas tawagin siya more than anything. And then ang pangatlo, last but not the least, is meron po, bakit may pagyanig, bakit may pagdisturb? Because God, this is God's way to make things right, no? At merong gustong ayusin ang Panginoon. May gustong ayusin ng Diyos. Gustong ayusin ng Diyos sa ating bansa. You know, because earthquake reveals everything. Anomalies, corruptions, greed, sa lahat ng aspeto ng buhay. So, when there is pag-shake, no, especially in earthquake, because God will make these things into proper. No? May gustong i-correct, i-align ang ating Panginoon. So, I hope and I pray, no, sa mga nasalanta ng lindol, laban lang, no, tindog lang, mga igsuon. We are praying na magkaroon ng kasalbahan ang pinagdaraanan. So, God bless us all. Keep safe, no, everyone. Pagpalain tayo ng Panginoon.